ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over via majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Open padlock doors and claimed the session hall, which had been closed shut since ousted Speaker Cayetano suspended sessions last week. Independence of the Senate, again, ano yun kasinungalingan yun Anong hindi? Tapos darating yung secretary ng DILG, sisigaw-sigawan mo, ididiktahan mo na hindi pwedeng arestuin doon sa premises. Magandang hapon sa El Facebook family, sa inyo, sa Senate Media, mga kapatid natin sa media, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga overseas workers, sa mga Pinoy na talagang sa inyong balikat na yung kumaasa ang ating ekonomiya. We love you, we'll be fighting for you. I have received a lot of messages from OFWs. Ang main concern ay corruption. So let me start there. Kanina po, yung verse na ating pong binanggit, yung nagsasabi na, therefore you will know the truth and the truth shall set you free. So doon tayo makumpisa. Gaano ka-importante ang katotohanan? So, babalikan ko lang ko, we discussed one time why that has to be in the conversation and why we have to be on God's side. We're not talking about God be on our side kasi self-serving yon. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin, nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa 11, nandito yung Panginoon sa 13. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. What I'm saying is biblical principles, diba? Parang sinabi nung gravity, iba na, or parang sinabi nung kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. I mentioned biblical principles because we have to have a starting point so that although we disagree, we can agree on the goal. So kanina, I talked about truth. Can we agree that whether we talk about the parliamentary tool of walkout or we do the parliamentary tool of having no quorum, there have to be an objective. And the objective has to be truth. So sabi namin, tinitira, ginabuan ng paraan, na hawakan sa liig ang Senado, kaya iniisa-isa ang mga membro ng majority, at sabi naman ng pamila, hindi legal, hindi moral, o ano-anong dahilan na wag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopost nyo rin yan. But can you agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay nyo po, in the end, it's not A but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, mading po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority, we point to all of us, including the minority, you had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies, umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng Mr. Kejilem,
Una ng picture ang project. Kung zero yung project at bayad na, i-ghost yun. Kung meron project, edi ini-ghost yun, pero baka sa standard. Meaning, may project, pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts. Kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw idilan yung Duripon Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. Kat sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng wautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin to na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador nakalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban ng konse ngayon, pagka meron kong sinabit amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over via majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Napakabis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong milipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo pramaw kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung latan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglata rin ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo.
Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Every time mo gumawala kidlat, kasi it's not a matter of tapam, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa... Ang unang tanong dyan, ano bang pinaglalaban? Oo. Independence of the Senate? Again, ano yun eh? Kasinungalingan yun eh. Anong independence of the Senate? May warrant of arrest yung kasama namin. Anong gagawin namin? Para i-defend mo yung Senado? Kukupi namin, babaluyan na namin yung rule of law. Tapos darating yung secretary ng DILG, sisigaw-sigawan mo. Ididiktahan mo na hindi pwedeng arestuhin doon sa premises. Saan ang galing yun? Ang tradisyon, pag nasa loob ng session hall, isinasadya pa yung kaso ni dating Senate President Salonga sa kaso ni dating Senate President Enrile. Anong nangyari doon? Hindi lang inaresto sa loob ng session hall bilang paggalang sa session. Plenaryo yun eh, parang sacred ground sa amin yan eh. Pero pag nasa labas ka ng session hall, hindi yan extension ng session hall, yung opisina. So nando si Secretary John Vic, tapos nagtatatalak siya doon, hindi raw pwedeng arestuhin. Sino ba siya? Mas mataas siya sa batas? Hindi pwede yun. Tapos ito naman si Senator Marcoleta, nagpahayag ng kanyang damdamin, namamayan na raw sa yung panahon na yon, yung damdamin niya, na hindi man lang daw nagprotesta yung mga minorya na sinigaw-sigawan yung aming Senate President o yung kanilang Senate President. Kaya nga, di ba nakapag-tweet ako eh, damn your damdamin. Kaya nga. Kasi kami pa ngayon may kasalanan, hindi kami nagprotesta na nasigaw-sigawan. Sabi ko, mabuti, hindi siya nabigwasan ni Secretary John Vic. Oo. Sa palagay niyo kilala namin si Sec John Vic nung governor pa yan, nang bibigwas talaga yan. So, kabigwas-bigwas po ba yung nangyari kahapon? kaya alam mo, ginagawa na lang natin para lang ma-enlighten yung araw natin. Opo. Inahaluan na lang namin, tulad ng sinabi ni Senator Erwin, di ba? Maski palakulin yung muka, itatalbog daw yung palakol sa kapal eh. Pero sinabi niyo nga po, di ba? Kaya nga alam mo, dinadaan sa kanya para Opo. ma-lighten up ng konti kasi kung serious kami lahat, baka magbabag-babag kami doon, lalo nakakahiya. Okay. Speaker will be Alan Peter Cayetano. He shares the term with Lord Velasco. And si Romualdez will be the majority floor leader. So, ganun ang that is set up. With the term sharing deal brokered by the President, Cayetano will be Speaker for the first 15 months of the 18th Congress or until October next year. Pinangahawakan ni Velasco sa pagkamit ng speakership ang term sharing agreement nila ni Representative Alan Peter Cayetano. Na pagsapit ng Oktubre ay siya na ang mauupo sa pwesto. Pero ang sinasabi na ni Cayetano, maaari lamang maupo sa pwesto si Velasco kung nasa kanyang numero. Labas naman, di ba? So kung may numero kayo, just do it. Sa batasan pambansa na tahanan ng Kamara kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City ginawa ang sesyon. 151 votes ang kailangan para makuha ang speakership. At ang bumoto para kay Velasco, 186 na kongresista. Pinasalamatan ni Velasco ang mga naniniwala at tumulong sa kanya sina Davao City Mayor Inday Sara Duterte, Deputy Speaker Paulo Duterte, Senator Bongo at Pangulong Duterte. His group then headed to the Batasan and reopened padlocked doors to claim the session hall, which had been closed shut since ousted Speaker Cayetano suspended sessions last week. This morning, may acts of violence na po. Sinira ang mga pinto sa Kongreso. Dadalawa lang po ang house ng Kongreso. Senado na nasa Pasay City sa GSIS building at yung pong Kongreso na nasa Quezon City. Wala pong third house. The last time I checked,
ang Celebrity Sports Club ay hindi namang kongreso. Bakit po sila kung ano-anong fake news, kung ano-anong kasinungalingan, ngayon may fake session naman na ginagawa, no? Kung valid 'yon, Banana Republic na tayo. Magwawala kayo sa ginagawa nyo ngayon and then magwawala kayo dito bukas. Palitan ng speaker 10 beses, 20 beses, do it. But if you are Congressman Velasco bent on destroying everything, burning down the house, I can leave here anytime. But I will not allow you to burn this house down. Verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. If I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention, never, na hindi ka sundin. Tignan niyo po lahat ng aking interview. Speaker will be Alan Peter Cayetano. He shares the term with